Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na, nang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, kaya naman naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Jesus, upang isama sa Kanya. Ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Pagparito ng Panginoon, tayong mga buhay ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na yaon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit, bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Pagkatapos tayong mga buhay pa ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Sa gayoy makakapiling niya tayo magpakailanman. Kaya nga, mag-aliwan tayo sa pamamagitan ng mga aral na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Itinakda ni Papa Francisco na ang buwan ng Setyembre ay buwan ng Season of Creation. Ito ay panahon ng pagninilay natin sa kahalagahan ng biyaya ng kalikasan. Ang pagninilay na ito ay sana magbunga ng pagpapahalaga sa mga nilikha ng Diyos. Ipagdasal natin na ang lahat ay magkaroon ng pagkilala na ang mundo natin ay iisa lamang. Wala nang ibang mundo tayong mapupuntahan. Ito ay may hangganan. Hindi natin ito maaaring abusuhin na walang masamang consequence sa atin. Ang unang araw ng September ay ang World Day of Prayer for the Care of Creation. Kaya ipagdasal natin ang makabagong kamalayan para sa kalikasan. Dahil sa mga panalangin ito, sana magbago din ang ating mga pagkilos. Hindi sana tayo nakakasira sa kalikasan. Magkaroon sana tayo ng lifestyle na makakalikasan. Ang mga Kristiyano ay nag-aantay sa pagdating na muli ni Jesus. Akala ng mga Kristiyano noon na darating na uli si Jesus ng agad-agad sa kanilang panahon mismo. Kaya tumatagal ang panahon, pero wala pa siya. Ang iba sa kanila ay namatay na at hindi pa dumarating si Jesus. Kaya tuloy, nalungkot ang marami para sa kanilang mga kasamahan na namatay na. Hindi na nila matatanggap si Jesus sa kaniyang muling pagdating. Niliwanag ni Pablo sa kanila na hindi sila lugi. Hindi lihado ang namatay na bago dadating si Jesus. Darating si Jesus para sa mga buhay pa at para sa mga namatay na. Ang mga namatay na ay bubuhayin muli at sasalubungin nila ang Panginoon. Kasama natin sa buhay nila ang Kanyang muling pagdating.
lahat tayo ay matatanggap ni Jesus sa kanyang muling pagdating. Ginamit ni Pablo ang larawan ng mga anghel na tutugtog ng trumpeta pagdating muli ng Panginoon. Ito'y larawan lamang ayon sa karanasan nila noon na pagdating ng hari o ng general sa isang lungsod, pinapaabot sa lahat na nandiyan na nga ang hari o ang general sa pagtugtog ng trumpeta o ng tambol. Kaya ginamit ni Pablo ang figure of speech na ito na mag-a-announce na nandiyan na si Jesus. Mga anghel naman ang tutugtog ng trumpeta mula sa langit. Ang muling pagdating ni Jesus ay bahagi ng ating pananampalataya. Ganon din ang muling pagkabuhay ng mga patay. Haharapin nating lahat ang Panginoong Jesus sa general judgment. Sana inaabangan natin ang kanyang pagdating. We are always in the state of expectant waiting. Kaya hindi tayo nagpapabaya. Nagsisikap tayo na maging katanggap-tanggap sa Kanya pag nakita nating muli ang Panginoon. Ganun ba ang buhay ko ngayon? Nananabik ba ako na makita si Jesus? Nananabik tayo sa Kanyang kung kaaya-aya sa Kanya ang takbo ng buhay natin ngayon. Halina Jesus, halina, dumating ka na. Nanadami kami sa kaligayahang walang hanggan na dadalhin mo sa aming lahat.